project na pinag-usapan natin ilan, Ano yun? one decade ago. Oh, may project to be yung finished pala pa. eh. Then saka may film na ginawa sila Dr. Fuentes Pina. Inimbestiga nila The yung orchid. Yes. inimbestiga nila yung isang pagbaril ng eagle. Oh. Nahuli yung bumaril. Right. So the documentary revolves around that. Maganda kasi yung ano ba mas importante, yung tao o yung agila? Ano ba importante? Kasi bakit ang grabe, ang bigat ng sentensya sa pagpatay ng hayop? Yung ganong klaseng ethical issues ba? Ang ganda, ang ganda. Lumabas na ba yung movie niya? Gawa na, pero hindi pa na-distribute, no? Nagpapatulong nga si Dr. Campos-Pina eh. Naku, abangan. Mukhang maganda yung scene. Maganda siya. Talagang it's very provocative. Right. Okay, anong title? Nakalimutan ko. Something like Eagles or Mines. Hindi, biro lang. I just want to point out that mining is part of the eagle. It's part of the eagle issue. Kasi syempre, pag nag-strip mining ka, minus ilang hectares na naman ang bundok yan. Right. Madami pala. It's a very complicated issue. Hindi lang sabihin na preservation ng species, pero nandiyan ang deforestation, ang mining. Actually, we have it the other way around. We think that people need to know about details. What people need to know is big picture. How do we cast aside the illusion that we are separate beings? It's an illusion na ang agila at ang tao magkaibang species. Illusion yan. Actually, isang planeta lang inaapakan We are natin. one. We are one. Kumbaga. That is the basic thing. And we have many forms of existence. And the eagle is one existence of us. So yun yung Napaka-metaphysical yun na nga, law. that's why hindi kaya how many years of campaign slogans, how many years of information educational campaigns, how come they don't work? Totoo. Because they're all detail-oriented. So it has to be, something It has to to do be with big education. picture, it has to be with philosophy, it has to do with a very basic understanding of reality as a singularity. And all these multitude of forms that we see around us are manifestations of a singularity. And the singularity is tayo, buhay natin, yung planetang ito, itong kamalayan na tinatawag nating tao, isa yan lahat, isa yan lahat. Isa yan lahat. Ancient wisdom has this, modern wisdom has this, but it's not yet built into our education. Yeah. Our education is still detail-oriented, specialization-oriented, separation-oriented. It is disintegrative. What we need to do is integrate. That's a very good point kasi ibig sabihin hindi lang dumidepende sa DENR kundi nandiyan na ang Department of Education. In fact, the more you ask the government to do something, the less power people have. Ayun. It's like having a hospital. You think you cannot be healthy without the hospital. Buti pa yung walang hospital. May arbolaryo, may manghihilot. Di ba? Why do I look at you, Joey, and I seem to sense a shaman? Well, some people gotta do it. I gotta do some of it. Yeah. But that's a problem, no? Ang mga tao, hindi sila aware na man lang na merong problema. Do you agree, Yeah. Anson? Talaga, napakalalim ang sinabi ng Joey Ayala, and I agree. Oo, you heard Kaya it first on talagang Bergman Test. sa educational campaigns ng natin towards the conservation of Philippine eagle, nandun talaga yung effort na kailangang ipaintindi sa kanila kung ano yung kahalagahan ng agila sa ating kalikasan at sa tao. Na gusto natin ipaliwanag na lahat tayo, ang tao at mga hayop at ang gubat, ay bahagi ng isang sistema. Na kung ang isa ay mawala, ay maaring mayroong epekto sa isa pang uri ng nabubuhay. Meron talagang epekto as we see now. Yes. Meron pa isa ditong question or comment ba to from Vic. I believe people are aware of the problem of the eagles. They just do not know what to do about Oh, what can you it. say? Ano po ba ang magagawa ng natin as ordinary Filipinos? So, would like to answer, Joey? Strip down your consumption, basically. Because the less you consume of resources, the better it is for the national resource base. So even if it's not directly related to the eagle, you are helping the kingdom survive. So it doesn't have to be a direct thing. The thing to do is strip down, reduce consumption, reduce, reuse, recycle. All of these things, plant trees, all of these things help the eagle. Because even if the eagle disappears forever, I hope not, but it's a very distinct possibility.
still, the kingdom of the eagle is nature. And anything you do to help the economics of nature, the ecology, kasi umiikot yan eh, hindi pwede. No? Energy kailangan umiikot. What's happening now is we're consuming faster than reproduction of natural energy. So anything you do to cut down on your consumption, malaking tulong sa agila yan. Maybe not directly and not literally, but still, the kingdom is helped. I hope Vic is listening well. Yeah. So, can we ask last words or mga payo galing sa inyo? Oh, let's start with Tati. Okay, Tatit? Are you still there? Tatit? Ah, wala na. She's on the Anson. air na. Okay, Anson. Okay. Well, kagaya ng ating palaging ikinakumpanya para maprotektahan yung ating mga buhay ilang, lalong-lalo na ang ating National Guard ng Philippine Eagle, na sinasabi natin sa ating mga kababayan na sana bigyan natin ng attention at ma-realize natin ang kahalagahan ng iba pang uri ng buhay na nasa paligid natin. Oo. Huwag nating tingnan sila na pagkain lamang. Pero mas meron pa silang malalim na yung tinatawag natin ecosystem services na ginagampanan para magpatuloy yung sistema ng sa ating paligid. Dahil kung mawawala sila, Wala na rin tayo. mawawala rin tayo. Yun ang totoo. Yun po ang kailangan natin ma-realize. No? Hindi po lahat ng nakikita natin, tingin lang natin pagkain. No? Lahat pwede natin consume. No? Na hindi natin itingnan kung ito ba ay sustainable ba yung pamaraan ng ating paggamit sa ating mga likas na yaman, halaman man o hayop. No? So sa ngayon, hindi naman natin sinasabi na huwag tayong mag-hunting. Ano? Ang ating lang gustong ipaintindi sa ating mga kababayan na ang kalagayan ng ating buhay ilang ay sadyang malala. No? Marami sa kanila talagang nanganganib maubos. So ang sinasabi natin ngayon, ang ating kinakampanya is, in the meantime, na ang mga buhay ilang natin ay nanganganib maubos, alagaan muna natin sila, at kung sakasakali darating ang panahon na sabihin natin na marami na ulit sila at pwede na ulit silang gamitin in a sustainable manner, then why not? Okay. So before we ask Joey to give his last yung mga advice niya, meron tayong comment from Astrid ng Cavite. Oo, kanina pa siya tumawag. Hello po sa aking idol na si Mr. Joey Ayala. Ang galing naman po ng DZUP. Matagal ko na pong gustong marinig si Mr. Ayala. Yes, I hope you enjoy the program, Astrid. Okay, Joey, your last whatever advice or last words na gusto mong itawan? Dami masyado. Kanta na lang. Oh, kanta na lang! O, sige! Kanta na lang. Para sa birthday ni Kako Rizal. Okay. His 150th ba? 150th ba? Exactly 10 days from today. 10 days from today. Noong naniniwala pa ako sa numerology, nag-compute ako para sa aking Rizal class. Tapos na-discover ko na yung birthday ko at saka birthday ni Rizal, parehong destiny number. Uno. Okay, leader. Leadership, dictatorial. Oo. Meron din doon side. Yung negative side. So this comes from Ultimo Adios. Bahagi lang kasi ang haba nito, maubusan tayo ng araw. Adios, patria dorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. Sa iyo tong aking buhay, puno ng kalungkutan, ngunit kung maging mas brilyante, mas preska, mas florida, sa iyo pa rin ialay, sa iyong kapakanan. May nakausap pala akong apo ni Jose Rizal. Si Jose Rizal pala, sabi ng nanay niya, huwag ka na mag-aaral sa abroad. Kasi madami ka nang alam. Namilit siya. Kinausap niya yung kuya, si Pasiano. Kuya, gusto ko talaga mag-aaral sa ibang bansa. Sabi niya, sige, sustentuhan ka namin ng 50 pesos a month. Galing sa ating farm, dyan sa Laguna.
kaya siya napadpad sa abroad. Ngayon, nakikita ko ngayon sa mga maraming kabataan, pinapaaral natin para maging asset ng foreign company. Yeah. We are using public money to train foreign labor, and it's like cutting down forests and exporting the logs. And it's really something I feel very strongly about. We should start educating our people to serve our people, to serve our country. Stop training people to dream other people's dreams. We're dreaming the American dream. That's not our dream. Wake up. You want to help the eagle? Wake up. Look around you. Do what you can to improve your own country. Yeah, we couldn't agree more. Yeah, create Oo. jobs. Create jobs. Create your own job. Wala akong trabaho. Ano wala kang trabaho? Eh, create your own job, no? Thank Okay. you. Dahil ka nung pwedeng said. gawin dyan. Thank you Dahil pwedeng so gawin much. dyan. Leave the building. Very, very wise words from Joey Ayala. Pag wala na kayong pamasahe, magluto kayo na itlog, abot nyo sa driver, tatanggapin nyo yan. Aha. Okay. Naku, ang dami pa natin pag-uusapan, pero unfortunately po, ay I alam mo think pa we sa should tayo sa have, we oras. should really Oo. have you back. Okay. O, sige. Alis na tayo. Pero bitin na talaga ang ating usapan. Maraming salamat sa Sali na Bayan. Talaga overtime na tayo. Thank you. Oo, ang dami po Raymond namin and company. natutunan. Yes. Thank you, Joey Ayala. Thank you, Anson Tagtag. At sana And to Tatit, part who 2. And Tatit Kiblat yan, na-disconnect pala. Na-disconnect tayo. Oo. We'll have you guys another time. We really enjoyed the show and I'm sure our listeners enjoyed it. Maraming salamat. Magkita-kita ulit po tayo next week dito sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito, DZUP 1602. Kasali ka! Hanggang sa season